Hi guys, kain tayo, release ko. Habang nag-share ako ng naranasan ko sa GERD, tsaka yung mga iniwasan ko na pagkain. Kain tayo ng release ko. Una nga pala, mahilig kasi ko guys na uminom ng alak dati. Grabe. Alak talaga. Napakahilig ko na uminom ng alak. Halos nag-uumaga kami ng kakainom. Kaya yun, yung parang minsan di pa ako kumakain yan ng pagkain. Minom na kami yan ng alak ng kaibigan ko. Syempre, part ng pagiging binata, ganun. Tsaka mahilig akong kumain ng mga mantika, maasim. Alam mo yung pag kumakain ako ng lumpia. Yung yung suka nun, yung napakasarap, yung kulay pink na suka, yun iniinom ko pa yun. Ininom ko pa talaga yun, yung suka na yun. Tsaka mga manghang, yun. Napakailig kong kumain ng mga manghang. Pag kumakain ako sa mga tuwag ng mga yung pansit chinalas, yung mga ganun. Halos maubos ko na yung sili sa mga katulad ng mga karinderya, ganun. Tsaka yung mga pag umuwi nga pala ako yun guys, galing sa sa gala. Siguro mga na yun, mga 11 ganun ng gabi. Kakain pa ako niyan tapos tutulog agad. Kaya doon ko talaga nakuha yung GERD ko, yung acid reflux, yung GERD, yung gastroesophageal reflux disease. Doon ko nakuha. Yun yung mga tas mahilig ako noon mag soft drinks. Pero hindi ako nagkakape. Tsaka yung pala, naranasan ko yun guys. Kaya ako parang noon di ko alam talaga na na GERD yung nararanasan ko. Kasi pero nagtataka na ako na kung ano yung nararamdaman ko, kasi pag kada umaga sumusuka ako nun, kada gising ko ng umaga. As in sumusuka ako nun. Nung una parang wala pa namang acid na lumalabas. Parang naduduwal lang talaga ako. As in parang yung tawag doon, yung bitok ako parang bumabaliktad na wala akong maisuka, pero sukang-suka talaga ako. As in naluluha-luha na nga ako sa kakasuka ko. Pinipilit ko talagang mailabas na wala naman mailabas. Pero dinala-dala ko lang yun. Dinala-dala ko lang talaga yung naramdaman ko na yun. Hanggang sa tumagal. Umiinom kami, inom doon, inom dito. Yung mga unhealthy habits ko talaga. Dati sinasabihan ako ng tito ko na, uy, kumakain ka na naman ng na alanganin yung oras ha. Baka pagsisiyan mo yan. Hindi ako nung nakikinig kasi syempre matigas yung ulo ko. Di ko alam na ganun pala talaga. May mangyayari sa akin na masama na ganun pagsisisihan ko rin. Yun, ngayon nagsisisi ko na ganun yung ginawa ko, na sana pala kung hindi lang ganun yung ginawa ko, di sana hindi ako nakaranas nitong GERD, acid reflux. Minsan pag inatake ko guys, alam mo yung parang natataranta na talaga ako. Wala na akong hindi ko alam kung ano gagawin ko. Grabe, hindi. Yung dito yung parang may nakabara, na hindi na ako makahinga, na ang init-init, na nagpapalpitit pa yung puso ko, na namamawis to. Tsaka yung time na nung lumala na yung acid reflux ko, yung pag sumusuwa ka nun guys, pasitabi sa mga kumakain, yung suka ko talaga, yung alam mo yung laway na kulay green na, yung parang alam mo yung kulay ng ng Mountain Dew, yung soft drinks, ganun, pero parang bumubula-bula, ganun yung sinusuka ko sa acid reflux. Ganun guys. Tapos yung parang bigla-bigla ka na lang hindi makakahinga. Sa sintomas rin pala yun ng acid reflux. Tapos yung tawag dun,
Yung ano pa, yung dito sa lalamunan mo yung parang namamalat ka, yung parang yung kala mo parang nag-umaga ka sa kanta kasi parang wala ka ng boses. Tapos yung ubo ka ng ubo na wala namang plema. Ubo ka ng ubo, yun naranasan ko yun sa GERD yun. Tsaka ano pa yun? Yung paggising mo, yung parang merong na-stuck na plema dito, pero pag inubo mo, yung parang white siya na parang liquid, parang liquid doon na slimy na di mo maintindihan na. Ganon talaga. Ganon dito guys. Pag umaga yan. Dito, grabe. Ang ginagawa ko naman yan, umiinom ako ng mainit na tubig. Hindi ako nagkakape, iniwasan ko muna yung gatas. Tsaka hindi ako makain muna ng yung mga prutas na kung isipin mo, ano yun, healthy yun kasi syempre prutas nga, di ba? Pero iniwasan ko muna yun, yung mga citrus fruit, yung katulad ng yung orange, yung basta mga ganun mga maasim, tapos yung tawag dun, yung pineapple di mo na naon kumakain. Basta nagtiyaga ako guys ng kinakain ko lang talaga yung mga steam na ano, yung mga gulay, kangkong, mga boiled na katulad ng ano, yung okra, yung bumibili ko minsan yung pakbit baga guys, alam mo yung pakbit, yung mga ano na chop na vegetable. Ang ginagawa ko doon, pinapakuluan ko lang yun ng konting tubig. Basta yung pwede na makain, yun ang kinain ko. Pero masaya ako doon kasi mahilig naman ako sa mga gulay. Hindi mo na ako kumain ng mga karne. Kasi nakakapatrigger pa yun sa isip. Tsaka yung mga magagata. Hindi ako makain nun muna sa ngayon. Ay, minsan pala, sa ngayon, kasi medyo okay naman na yung tiyan ko. Medyo, patikim-tikim na rin ng mga yung mga may gata. Maanghang, kumakain na rin ako konti-konti lang. Yung hindi na as in lamon, tsaka hindi na ako guys kumakain pag yung pag late time na, yung parang patulog na lang, tapos kakain pa. Ang ginagawa ko niya, subo na lang ako ng konti na kanin, o kaya kung umiwas din pala ako sa tinapay, yung mga matatamis na tinapay, chocolate, yung candy, umiwas din ako doon, hindi na talaga. Tsaka sa soft drinks, di na ako may inom. Tubig na lang talaga, water therapy. Tsaka lagi ako may tubig na dala tumbler ito. Di ko yan kinakalimutan kahit saan ako pumunta. Lagi ako may tumbler na dala. Kasi yun nga, importante talaga water therapy. Tsaka syempre, importante rin naman yung tubig sa katawan natin kasi yung human body 80% composed of water, di ba? Tsaka para naman yung mga kinain mo, mahugas yung esophagus mo. Inom ka ng tubig o kaya warm water. Pero pinaka the best talaga warm water kasi ang dami ng sa mga pag-aaral, dami talagang tulong ng warm water. Yun. Tsaka nga pala guys, yung pag dito umiinit dito sa likod dito, sintomas rin ng GERD yan. Tsaka minsan pag napakataas na ng GERD mo, yung napakagrabe na, minsan nahilo ka na rin. Ganon, yung mga naranasan ko sa GERD, wait lang. Yung parang feeling mo nilalagnat ka, sobrang init dito. Tsaka parang aatakihin ka sa puso. Kasi tumitibok ng napakabilis yung puso mo. Kala mo atakihin ka na sa puso, hindi. GERD pala, GERD. Tsaka may gumuguhit dito. Dito, gumuguhit. At yung dun sa atakihin ng puso, ang explanation naman dun. Kaya kala mo atakihin ka sa puso kasi yung nasa yung likod ng esophagus mo, dun yung yung puso. Dun yung puso. Kaya syempre pag tumatas yung acid mo, nabuburn yung esophagus mo, nasasama yung puso, kaya yun parang nagpapalpitate yung puso mo, para kang atakin sa puso. Yun yung heartburn. Dito tusok-tusok, minsan may gumuguhit na lang, parang
na ano ako dun, na nagulat na lang ako dun bigla pag may gumuguhit. Tsaka one time nung nagsi-CR ako nun, biglang sumakit dito sa akin, no? Kala ko atakin ako ng puso. Yun pala, GERD pala, ano pala yun, GERD, acid reflux. Yun guys, yun yung mga naranasan ko. Sa GERD naman yun. Basta iwas muna kayo sa mga mga matatamis, maasim, maalat, yung mga yung mga manghang, ganun guys. Yun, yung mga iwasan nyo muna. Bye!